Naranasan naman ito ni Lolo noong 10 taong gulang siya. Pinag-aral si Lolo at ang kapatid niya sa eskwela sa bayan. Minsan, naisasakay sila nung may mga kuliglig, pero madalas naglalakad lang sila kasabay ng iba pang nag-aaral din. Pag maulan, pinagkakapote sila ng nanay nila. Pag maaraw ay payong naman. Marami silang nakakasabay na taga-ibang barangay din, kaya hindi sila natatakot sa daan. Dahil nga doon, maraming naging kaibigan si Lolo at isa na doon si Stanislao, o Ilyaw kung tawagin nila. Anak din ng magsasaka si Ilyaw, pero hindi katulad nila Lolo na payat, mataba siya. Gawa na rin na kahit magsasaka ang magulang, may tiyahin siyang nurse sa Amerika. Payak pa rin ang pamumuhay nila Ilyaw. Naglalakad nga rin siya papasok pero hindi siya salat sa mga material na bagay. Marami siyang laruan na yung mga luma na pero maayos pa, ibinibigay niya kila Lolo. Lagi ding masarap ang baon niya na sineshare niya rin kila Lolo. Si Lolo at ang mga kabarangay niyang bata rin ang close ni Ilyaw. Sila Lolo kasi hindi siya binubuli. Mula din nang maging close niya sila, tinigilan na siyang ibuli ng iba pang mga bata. Ikaw ba naman hindi ka titigil kung isang barangay ang kukuyog sa'yo? Madalas din hinahatid nila sa bahay nila si Ilyaw para siguradong hindi siya masaktan o maasar ng iba. Kapalit nun ay makakapagmerienda sila Lolo. Kasi simula ng bagong school year, nung makita nila yung owner na jeep. May nakasakay doon na 2 lalaki na parehong nagyoyosi. Nang madaan na sila Lolo sa tapat nun, ay inalok sila nung isang lalaki ng candy. Kumuha naman sila Lolo ng tag-iisa saka sabay-sabay ng tumakbo papalayo. Mula nung araw na yon, nakikita na nila lagi yung sasakyang yon. Minsan sa pagbaba ng tulay, minsan naman sa may gasolinahan malapit na sa bayan. Pero madalas, sa harap ng school nila. Naging bantog yung 2 sakay ng owner nang magsimula silang magbigay ng mga pagkain sa mga estudyante. May ilang teachers nga rin na nabibigyan sila. Hindi nga nagtagal nakasanayan na silang 2. Hindi kumpleto ang araw ng mga tao kung hindi nakikita yung owner na yon at yung 2 lalaki. September nang may unang mawalang estudyante, grade 1. Hindi kilala nila Lolo pero tumatak ang itsura dahil sa picture na nakapaskil sa harapan ng gate ng school. Halos 1 linggo ang lumipas nang may mawala na naman. Grade 3 naman at babae. Nakakasabay nila Lolo sa pagpasok yun. November nang mawala ang 3 bata. Na-involve ng mga pulis pero 1 buwan lang sabi ni Lolo. Pagkatapos ng 1 buwan, nawala na yung mga nakarondang pulis sa school. 2 buwan na walang nawala. Gawa na rin na marami ng bata ang hatid sundo ng mga magulang nila. Siguro din napanatag na ang lahat na akala nila tapos na. Kaya paglipas ng 2 buwan, may nawala na naman. 2. Si Ilyaw yung isa. Nang araw na mawala siya, hindi agad nalaman nila Lolo. Kinabukasan pa. Madaling araw pa lang kasi ay malakas na ang ulan, kaya wala nang pumasok sa kanila pagdating ng umaga. Malakas na rin kasi ang hangin at manaka-naka ang pagkulog at pagkidlat. Kinabukasan, nagpalitan ng tingin sila Lolo at mga kasama niya nang makita nila sa gilid ng tulay, sa daanan ng mga tao, si Ilyaw. At may kasama itong batang babae na namukhaan nilang pumapasok din sa eskwela nila. Basang-basa yung batang babae at si Ilyaw. Nangunot lahat ng mga noo nang malapitan nilang umiiyak yung batang babae na nakaupo habang yakap ang tuhod nito, habang si Ilyaw naman ay nakatingin lang. Karyo, tawag ni Ilyaw kay Lolo. Dalhin niyo siya sa inyo.
Huwag na muna kayong pumasok, dalian niyo. Sabi ni Ilyaw na nakatingin na sa dulo ng tulay at nandun na, nakaparada sa gilid yung owner na jeep. Huwag na huwag kayong sasama sa kanila, Karyo. Dagdag pa ni Ilyaw. Kahit mga bata pa sila lolo nun, siya at ang mga kasama niya, alam na ang misteryong bumabalot sa tulay. Nakatulong yon para sundin nila si Ilyaw. Inalalayan nila ang batang babae at lakad-takbo ang ginawa nila para makapunta sa bahay ng kapitan. Pagdating ng magulang ng batang babae na ang pangalan ay Celia, saka ito nagsalita. Ikwinento ni Celia ang mga naganap sa nakaraang araw. Pagkatapos niyang magkwento, sinundo ang magulang ni Ilyaw. Pagdating nila, pinaulit na pinakwento kay Celia ang nangyari. Pumalahaw ang mga magulang ni Ilyaw. Naulit ang palahaw ng mag-asawa nang dumating ang ilang kabarangay nila lolo. Mga binatang inutusan ng kapitan para hanapin si Ilyaw sa ilog, sa ibaba ng tulay. Nakita nila si Ilyaw pero wala nang buhay. Yung dating inaasar ng mga kabarangay niya at kaeskwela nila, naging bayani sa isang kisap mata. Si Ilyaw kasama ni Celia ay dinukot ng naka-owner na jeep. Si Ilyaw na hinawakan ng kamay ni Celia para tumalon sa owner at tumakbo papunta sa tulay. Magkahawak kamay pa rin sila nang sabihin ni Ilyaw na kailangan nilang tumalon sa tulay kasi pag hindi nila yun ginawa, mahuhuli sila nung dalawa. Tumalon nga sila at si Ilyaw na nakaabot ng piraso ng kahoy ay pinakapit doon si Celia. Dahil nga may kalakihan si Ilyaw, alam niya na hindi sila kakayanin ng kahoy na yon. Kaya bumitaw siya. Ayon kay Celia, matagal bago ulit ito lumutang, magliliwanag na. Si Ilyaw pa mismo ang naghila sa kahoy papunta sa pangpang. Siya ang kasama ni Celia na umakyat ulit sa tulay. Sabi pa nito, anumang oras darating na sila lolo. Kailangan lang niyang maghintay pa ng konti. Ang ipinagtataka ng iba, kung paanong naging posible yung kwento ni Celia, nakasama pa niyang umakyat ng tulay si Ilyaw. Samantalang nalunod na siya, pagkabitaw niya sa kahoy. Pero para kila lolo at sa mga kabarangay nila, posible yun. Mangyak-ngyak pa nga si lolo habang kinikwento to Taon-taon din, sa araw ng kamatayan ni Ilyaw, nagpupunta silang lahat sa puntod niya. Nahuli yung isa sa dalawang lulan ng owner na jeep. Yung isa hindi na nahuli. Nalunod na kasi. Ang kwento nung nahuli, binabenta nila ang mga bata sa mga foreigner na gustong magkaanak. Sigurado daw sila na mas maayos na ang buhay ng mga nabenta nila. Kaya naman sila nahuli ay dahil nakita daw kasi nila si Ilyaw sa may tulay sa sumunod na gabi. Huhulihin sana nila ulit siya, pero nang malapit na sila sa kanya, bigla na lang itong nawala. Tapos lumitaw ito sa loob ng owner. At sa gulat ng driver, naapakan niya ng mariinang silinyador at nahulog sila sa tulay. Tapos sinakal daw umano ni Ilyaw, yung driver. Marami ang natakot sa kwento. Sabi pa nga nila nagmumulto si Ilyaw. At kailangang ipabless ang tulay, baka raw kasi may maaksidente pang iba. Napakalakas na tawa naman ang isinagot ng kapitan nila lolo. At dagdag pa nito, "Ukis pa ilaang, ang masama na ngayon yung batang biktima. Hinding-hindi ko pa aalisin ang multo niya. Pagagawan ko pa nga siyang ribulto kung ang kapalit noon ay magiging ligtas sa mga bata, sa katulad ng mga animal na yan." Pero hindi katulad ng lolo ni Lola, hindi nagtagal ang pagpapakita ni Islaw sa may tulay. Sabi ni lolo sa akin, hindi nagtagal si Ilyaw dahil mabuti ang puso niya. Pinatawid agad siya.